Isang maliwanag na araw sa Barangay Santa Monica. Tahimik ang paligid. Abala ang mga residente sa kani-kanilang gawain. Walang sinuman ang nag-aakalang may krimeng magaganap sa loob mismo ng kanilang komunidad. Kapagod. Dahil pang gawain sa school. Tapos wala akong pera. Mga gagawin ko, ha? Pati paglakaw na lang kaya. Baho mo na ba? May naaamoy lang ako dito. Piling ko ako yun eh. Nakatawa ko sa sarili ko. Punta pa ba siya? Sabi niya pupunta siya eh. Ano ba yan? Kanina pa siya dito. Maliligo pa ba ako? Maligo na lang ako. Para fresh ako. Siyempre, pupunta dito. Tapos hindi ko maliligo. Wait lang. May ka pa ba na shampoo? Uy, ka! Baka siya na yun! Labas mo na. Wait lang. Hindi mo kaya siya. Oh my God! Ano ba yun? Ang lalaki na to, pabalik-balik, papansin lang. Hindi siguro. Tanga-tanga na. Maliligo na ako para pagdating niya. Alam mo yun, fresh ako. Sabi ko, adya ko. Huwag ko pa ba? Sige na, maligo na nga ako. Oo, tenid ko na talagang maligo. Nice! Gagawin ko ba ba't na yung plano ko na to? Total, wala naman ako pera. Nagnakaw na lang kaya ako. Ay, sakto. May nakita akong babae. Marami siyang alahas. Salamat, makapaglaro na rin. Makatambay na muna. Oo, diba? Fresh. Pwede nang matulog. Ano cellphone ko? Tagal naman, naiinis na ako mag-antay. Tamad ako mag-antay sa mga tao na paano. Babae ako, te. Hindi ako dapat pinapaantay. Natulog na lang ako. Pero magsisilpot pa ako baka sa kanila. Sana yung gusto ko sa sakero. Ito yung green card. Sa isang bahay, isang babae ang biglang hinarap ang isang lalaking pumasok nang walang pahintulot. Samantala, isang lalaki na hindi niya kaanak kundi kapitbahay ang nadamay. Siya ay tinangkang patahimikin, ngunit nakaligtas. Siya ngayon ang pangunahing saksi sa nangyari. Magandang umaga, Mr. Bacomo. Pwede ka ba namin ma-interview para sa nangyaring krimen sa Gumamela Street? Pwede naman. Mr. Bacomo, magandang umaga. Ako si Police Inspector Mr. Reyes from our Police Station 1. So, ang tanong ko lang po sa inyo, Mr. Bacomo, kilala niyo po ba yung gumawa ng krimen nito?
Hindi po. So, ano po ba yung mga Mr. Bacomo, yung ginagawa niyo at that time na nangyari yung krimen? Tumatambay lang ako sa labas ng aking kwarto. Nakita niyo po ba yung pumasok sa kwarto ng ating biktima na si Miss Pisumilla? Nakita ko siya, pero nakabalot kasi ang kanyang mukha kaya hindi ko na-identify. Pwede maaari niyo po bang i-describe kung ano yung kanyang kasuotan nung nangyari yan? Sa pagkakaalala ko, nakapants siya at saka nakadamit lang. Baka may naalala pa po kayong iba, yun lang, yung pag-describe niyo po sa kanya, Mr. Bacomo. Wala na akong maaalala kasi nung nangyari yung krimen, nakita ko na lang yung biktima na nakaiga na rin. Tapos doon na ako nasaksak at tumilapon sa matama. Mr. Bacomo, may napansin po ba kayo na mga tattoo sa mukha o sa katawan niya na maaari niyong maikonfirma sa amin? Wala naman. Sige, Mr. Bacomo, kung gano'n man po, gagamitin po namin itong mga sinabi niyo sa amin para mag-imbestiga pa sa mga nangyaring krimen na yan. Maraming salamat ulit, Mr. Bacomo. Sige po. Salamat. Ayon sa investigasyon, walang personal na alitan sa pagitan ng mga biktima at ng sospek. Hindi sila magkakamag-anak. Ang lalaking biktima ay isang kapitbahay lamang na nagkataong naroon sa oras ng insidente. Sa huli, ang tanong, may hanggan ba ang desperasyon? At kailan naging krimen ang pangangailangan? Muli, ako si Joshua S. Mostera. Ito ang Soko. Ang main difference ng frustrated murder sa attempted murder is that sa frustrated murder, ginawa mo lahat ng acts of execution para magawa ang krimen, pero hindi namatay ang biktima. Whereas in attempted murder, sinimulan mo na ang krimen by overt acts, pero hindi mo nagawa lahat ng acts of execution at hindi namatay ang biktima. For example, may alitan si A at si B at gustong patayin ni A si B with premeditation or any of the qualifying circumstances under Article 248 of the Revised Penal Code. Kapag pinaputukan ng baril ni A si B at natamaan si B sa parte ng katawan na nakamamatay, pero hindi siya namatay because of timely medical assistance or nadala siya sa hospital, the case that should be filed against A is frustrated murder. Kapag naman, for example, hindi natamaan ni A si B dahil nakailag ito, that is only attempted murder. Actually, kahit na nadaplisan si B or natamaan ito sa paa or kamay, attempted murder lang pa rin ito, hindi frustrated murder, as long as yung sugat ay hindi nakamamatay.